Ako, para sa akin, nasa-challenge ako na gumawa ng Polynesian na kung saan is kailangan laging bago. At ayoko talaga na may kagaya to dun sa aking unang nagawa. Respeto na rin dun sa ating mga client na nauna. Boss, gusto mo Polynesian? Ikaw na bahala. Ang kalabang ko na nga lang dito, sarili ko eh. Ang project natin ay isang full sleeve wrap around na Polynesian na kung saan kukunin natin to ng 3 araw. At dito, nakausap natin yung ating bossing na ang plano pala niya is bigtungan ito pagdating ng so pagbalik ulit ng ating bossing from Hawaii. Para sa ating unang session, ang gagawin muna natin ay itong labas. Tulad yan mga kapatid, no? Dito sa Polynesian ng ating bossing, meron naman ako naisip na bagong pattern na ilalagay natin sa kanya. Walang katulad yun. Ilalagay yung rainbow. May rainbow dito. Iba. Dito makakita ka ng Polynesian na colorful. So kukunin natin to habang malakas pa po yung katawan lupa ng ating bossing, isasagad na natin. And then, kinabukasan, after nyan, dito tayo pupunta sa ilalim. Kapag full sleeve po yung ginagawa natin, mas nararamdaman natin na malaki yung pyesa, lalong-lalo na kapag nakakagawa tayo ng mas mahabang detalye o yung pattern na ginagawa. Na kung saan, pag iniikot nga natin yung ating mga braso mga kapatid, ay nakakasunod po yung ating design. So isa po yung sa pinakamagandang atake pag tayo ay gumagawa ng Polynesian. Para sa akin is, mas maganda sa Polynesian yung nagkakaroon ng glow, ng flow, yung ating ginagawang pyesa na kung saan is tumawad siya kahit paano dun sa braso ng ating mga bossing. So yun mga kapatid, no? Ang project natin ay isang full sleeve na Polynesian na kukunin natin sa 3 araw. Di ba? Game na tayo. Napakadaming design sir, pero parang Polynesian talaga yung parang pinaka-natypuan ko sa lahat ng design. Which is nakangasan talaga ako pag nakakita ko ng mga ganung design. Ang Polynesia ay isang subrehiyon ng Oceania na binubuo ng higit sa 1,000 isla sa karagatang Pasipiko. Ang mga unang naninirahan sa Polynesia ay mga Austronesian na nagmula sa Taiwan at naglakbay sa mga isla noong 3000 BCE. Mga unang tao sa Polynesia, Lapita culture, 1500 BCE, 500 BCE. Unang kultura sa Polynesia na may teorya na galing sa Taiwan, Indonesia at Pilipinas na naglakbay sa Tonga at Samoa. Polynesian expansion, 500 BCE, 1000 CE. Mga Polynesian na naglakbay sa mga isla sa Pasipiko, kabilang ang Hawaii, New Zealand at Easter Island. Mga kaharian sa Polynesia, Priang Tonga, 950 CE, 1865 CE. Isang malaking kaharian sa Polynesia na sumakop sa maraming isla. Hawaii, 1000 CE, 1893 CE. Isang kaharian sa Hawaii na pinamunuan ng mga alii. Samoa, 1000 CE, 1900 CE. Isang kaharian sa Samoa na may malaking impluensya sa kultura ng Polynesia. So yun mga boss, ito yung ating finished product ngayong araw. So, medyo na-late lang tayo dun sa oras na ibinigay natin sa ating bossing. Pero at least kahit paano mga kapatid is malaki-laki na rin po yung nagawa natin sa kanya. So bukas, babalik po yung ating bossing. Bali, dito na tayo sa kanyang ilalim ng kilikili. Ang plano natin na isarado ito bukas. And then, so, sa pangatlong araw niya mga kapatid, itong ilalim na po yung ating gagawin. So grabe, ang tigas ng ating bossing at naubos ko na rin po talaga yung lakas niya. Kaya kailangan natin magpahinga. So magkikita pa tayo bossing bukas ha. Okay ba boss? Okay, hindi ko pinapakita yung mukha mo kasi iniiyak ka eh. Kita-kits bukas mga kapatid. Humihinga pa rin ako. Ako'y mandirigma. Sa gitna ng apoy, naririnig ko ang pangalan ko. Sigaw ng mga ninuno, huwag kang susuko, anak ng unos.
So yung mga kapatid, good day. Nandito na tayo sa ating pangatlong araw mga kapatid na kung saan yung binubuo natin na isang full sleeve wrap araw na Polynesian. So gaya na nabanggit natin mga kapatid, pangatlong araw na at ito na lamang po yung ating gagawin ngayon. So estimate natin dito at least hindi naman minamadali, mga 3 hours mga kapatid para talagang solid yung linyang magagawa natin. At kung makikita nyo mga kapatid, no, ito yung nagawa natin sa kanya ng unang araw, itong buong labas. And then yung pangalawang araw naman mga kapatid ay itong ilalim. So kita nyo naman po yung tikas mga kapatid. Oh. Yung plasma niya, hindi ganun kaano talaga mga kapatid, yung naglalawa. Kasi may ibang balat talaga na parang tuloy-tuloy pa rin yung paglabas ng plasma kahit 3 araw na. So syempre, nakadepende yun sa balat at syempre, doon na rin po sa pagkakayari ng tattoo artist natin. So dito mga kapatid, masasabi kong maganda po yung balat ng ating bossing na meron pong kutis putragis. So yun na nga, nandito na tayo sa pangatlong araw mga kapatid. Kung saan mapapansin nyo, sa loob ng 3 araw, medyo namamaga-maga na rin po yung braso ng ating bossing. Pero kagandahan lang kasi, dito kasi malalaman natin talaga na iba-iba po talaga ang balat ng tao. Maaari kasing ibang balat is maaga yung pamamaga, unang araw pa lang namamaga na. Pero sa kanya mga kapatid, parang ngayon pa lang natin siya nakikita. Gawa na rin siguro dahil sa laki na nagawa natin. At kitang-kita naman po na medyo andun tayo sa trauma part mga kapatid. 3 araw na rin kasi. Pero kagandahan lang talaga mga kapatid, ng 3 araw na session yung kinukuha natin sa mga ganong klase ng pyesa. Yung artist ay hindi nagmamadali. Bukod doon is nagagawa natin na mas maayos yung project na ginagawa natin. And then, yung client din naman natin ay hindi masyadong natutroma. So, ibig sabihin nun, sa pagod na matatanggap nila, hindi ganun sila talagang kapagod-pagod. Yung sakit, given na yun eh. Yes, wala namang hindi masakit na ano. Pero pag natapos siya na yung session nyo, makikita mo talaga yung yung pinagtiisan mo ng sakit na sa balat mo. Oh, sir, sigurado. Nakita ko siya kasi nakikita ko talaga na Polynesian. Endgame na kay Sir Lloyd dyan. Wala na, finish na. Pag ganun kasi yung nangyayari, ibig sabihin talagang nasatisfy natin yung mga client natin. So, minsan kahit di mo sila sinasabihan, sila na mismo yung gumagawa ng way na para i-repair ka dun sa mga kaibigan nila. Kaya dyan sa mga kaibigan natin na nagsisimula pa lang sa pagtatato, mga kapatid, no? Alam natin na walang magaling sa simula. So, lahat tayo is nanggaling sa scratch. Nagsimula tayo sa wala, mga kapatid. Ngayon, kung binigyan tayo ng ganitong klase ng pagkakataon, ang suggest ko lang is maging uhaw tayo lagi sa idea, sa knowledge, tapos dun sa proseso mga kapatid. Kasi tayo rin naman yung makikinabang niyan sa bunga na aanihin natin mga kapatid. Kaya tanim lang ng tanim mga kapatid, talaga naman magbubunga yan at aanihin natin. Shout out, everywhere I go, I'm passing greetings. What's good? Tapos ng mga katrabaho ko dito sa Korea, mga team kapuyat. Names in my heart, I can't leave y'all out. What's good? What's up? What's up? If you feel that Ako nga kasi, sinapanood ko na, mas kausap ko na ngayon. Kamusta? Okay naman po, medyo nakapokus din naman din po sa trabaho, sundot-sundot. Pasundot-sundot lang. Shoutout nga pala kay Kuya Junjun Toralde. Tapos kay Gypsy Pedrita, tsaka kay Gilbert Bora. Kay Ariel, hindi nakasama, sayang. Guys, pataturo tayong lahat dito kay Sir Lloyd. Ay, yung kaibigan ko na sumama sa akin dito. Salamat sa'yo, brother. Sa kaalamat. Sa totoo lang, nakakatuwa talaga yun mga kapatid na yung binabati tayo, tapos may mga tao na parang excited kang makita na kung ano ba meron sa pagbumuka mo, parang ganun. Nakakatuwa talaga. Napakalit lang yun, napakasimple, pero iba rin yung pakiramdam sa akin. Halimbawa, pag may mga ganung tao na lumalapit at nagsasabi na pinupuri ka, diba? Nakakataba talaga ng puso. At talagang, ando yung feeling na kailangan pagbutihin ko kasi may mga tao pala nakatingin sa akin. This is the mark of a warrior. Drum in my ribs like thunder. Pain is the price of the path I walk. I will not break. I go under, then rise. Mark of a warrior. Fire in the room, still burning. Every strike carving into my soul. I take the hurt. I keep learning. Kung binigyan tayo ng ganitong klase ng pagkakataon, ang suggest ko lang is maging uhaw tayo lagi sa idea, sa knowledge, tapos dun sa proseso mga kapatid. Kasi tayo rin naman yung makikinabang niyan sa bunga na aanihin natin mga kapatid. Kaya tanim lang ng tanim mga kapatid, talaga naman magbubunga yan at aanihin natin. Like a hungry ghost, voices of doubt in the tree.